Canlaon City, pinaghahandaan ang pagpapatupad ng Oplan Exodus kung saan ang mga residente ay kinakailangan ng umalis sa lungsod sa oras na mangyari ang worst case scenario. Si Jessie Atienza sa sentro ng balita. Yes, Jessie. Yes, tama yan. Kailangang lisanin ng mga mamamayan dito sa Canlaon City ang buong lungsod kung sakasakaling dumating itong pinangangambahang worst case scenario. Ang tanggapan ng Office of Civil Defense Region 7 sa pamumuno ni Regional Director Joel Erestain ay nakipagpulong na sa provincial government ng Negros Oriental. Ito'y para sa paghahanda sa tinatawag na Oplan Exodus kung saan kailangang lisanin na ng lahat ng mga taga-Canlaon City ang buong lungsod sakaling tumaas pa hanggang Alert Level 5 ang status ng Mount Canlaon. Sa ating panayam sa alkalde ng Canlaon City na si Jose Chubasco Cardenas, sinabi niyang kakailanganin nilang paghandaan ng transportasyon para mailikas ang nasa halos 60,000 or more or less 60,000 na mga mamamayan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense Region 7 sa lahat ng government agencies. At nakapagbigay na rin sila ng 9,000 litro ng petrolyo at magdadagdag pa ng another 9,000 liters sa mga susunod na araw sa LGU ng Canlaon City para makatulong sa kanilang logistics operation. Ito, pakinggan muna natin ang naging panayam natin kay OCD Region 7, Joel Erestain, at ng alkalde ng Canlaon City. And the worst case scenario, 14-kilometer radius away from the crater, engulfed yun halos lahat ng Canlaon City. So sabi ko kay Governor, suggestion lang is that we prepare for that. Prepare for the worst. Going outside ka dapat if you run away from, you run away outside of the circle, di ba? Yung the center. So palabas talaga, Valle Hermoso talaga yung kanilang welcoming committee. So pag magkaroon ng spillover, may konting spillover sa Gihulngan. Kasi mayroong side naman ng Canlaon City na sakop na ng Gihulngan. So we are planning how many trucks needed, or we are contacting the private individuals to have a memorandum of agreement just in case worst case scenario comes. To make mention, transport vehicles are also being contacted, transporting companies such as Ceres Liners and other individuals, because we need for at least 150 vehicles on that time. Kanina ay may naiulat na lahar flow sa dalawang barangay sa bayan ng La Castellana. Ito yung barangay Biak na Bato at barangay Kabakungan. Ito'y bunsod ng pagbuhos ng malakas na ulan sa lugar. At yan muna mga huling balita mula dito sa Negros Oriental. Ako si Jessie Atienza. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Okay, maraming salamat sa iyo, Jessie Atienza.